Okay guys, so magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Ayan guys, ngayong gabing ito, ang pag-uusapan natin is yung experience natin sa lighting program. No? So mahalaga sa ating mga RTL ay bibigyan natin sila ng tama na lighting program para sila ay mangitlog ng tama at maging safe din yung ating mga manok at humaba yung kanilang pangingitlog. So kung yan ang inyong mga tanong at gusto nyong malaman, wag muna kayong aalis dahil ipapasok lang natin itong maikling intro. Okay guys, welcome back. Thank you so much for staying. Ayan, so sa lahat po ng mga nandito at nanonood, ang ating pong tanong kanina o ang ating pag-uusapan, ang ating topic na pag-uusapan ngayong gabing ito ay walang iba kundi yung lighting program. Ano yung experience namin? Ito po ay hindi expertise, no? Ito po ay hindi isang advice, kundi ito ay isang sharing kung ano yung aming experience, no? So sa lahat po ng mga nandito, hindi po tayo expert, no? So tayo po ay nagsi-share ng ating experience at ito po yung natutunan natin sa atin pong pag-aalaga ng mga RTL chicken. So kung ikaw ay bago dito, ay sana ay masubscribe mo ang channel na to at nang sa ganun po ay matulungan nyo naman kami na gumanda yung algorithm nitong ating YouTube at nang sa ganun po ay marami pa tayong matulungan. At kung hindi po kayo click dun sa notification button ay mag-click na rin po kayo sa notification button para na sa ganun ay lagi po kayo maging updated dito sa aming mga videos na ina-upload. So, wag na natin ito patagalin guys at pag-usapan na natin yung lighting program na ginagawa namin ngayon sa aming farm. No? So, sa lahat po ng mga nakasubaybay at sumusunod dito sa ating mga series ng experience, sharing of experience. So nung una po ay alam ninyo na meron tayong 500 heads na nauna. So ang sinunod po nating lighting program dyan is yung maraming lighting program na isinishare ng marami nating mga kaibigan sa Facebook at sa YouTube. No? So tayo po ay patuloy na nag-aaral like I said earlier on. Dito po sa mga pinag-aaralan natin, even the British way of doing it, no, sa mga nandito po sa United Kingdom na nag-aalaga ng mga paitloging manok, ganun din po ang kanilang ginagawang paraan kung paano sila mag-lighting at yun po ang unang sinunod natin at ito po yung pagdating sa inyo ng inyong mga manok ay paiilawan nyo lang siya na magdamag, no? Tapos para maging familiar po ang inyong mga manok sa environment. So pagkatapos po niyang buong gabi na yan, hindi na nyo po paiilawan yan at dun sa susunod na gabi ay pag 16 weeks na po sila, ang sinusunod ng karamihan ay paiilawan nyo na po sila ng 14 hours. So ang normal na araw, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang normal na araw ay may 12 oras from 6 o'clock ng umaga up to 6 o'clock ng gabi. So kalimitan po yung ganitong oras ay may araw. So kapag ka po dumating ang inyong mga manok, ang sinasabi po, which is ito po yung sinunod namin nung una po kami nag-alaga, is dapat 14 hours na silang pinapailawan. So magdadagdag ka ng ilaw sa umaga 5 to 6 tapos yung 6 to 7. So bali ang mga manok po ay may ilaw from 5 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. At ang sabi din po nila ay dapat after 1 week magdadagdag ka na ng 30 minutes. So every week magdadagdag ka na ng 30 minutes na pailaw. So pag 20 weeks na sila, 24 weeks na, dapat ay meron na silang 16 hours na kumpletong ilaw sa buong maghapon. So dapat po daw ang standard na ilaw na dapat meron ng ating mga manok kapag mature na sila
is 16 hours na yan hanggang sa ikal na po natin yan. So yan po yung aming unang-unang sinunod. So dun sa 500 heads namin po ay yan po yung una naming sinunod. Ngayon, meron pong konting problema dyan. No? So meron pong konting problema. Dito po sa mga nauna namin ay marami po kaming mga manok na namatay dahil po sa prolapse. No? So yung mga manok na hindi pa mature ang kanilang bahay itlog ay nag-produce na ng itlog at ngayon po ay sa pagpuproduce nila ng itlog, lumabas po yung kanilang bahay itlog sa kanilang puwetan at nangyari po dyan ay na yung iba nabuhay, yung iba na gamot, pero yung iba po ay namatay. So nagkaroon po kami ng mataas na mortality rate sa loob po ng mga 6 weeks na meron po kaming inaalaga manok dun sa simulang yon ng aming pag-aalaga. So marami po kami namatay at nung akin pong ikinonsulta sa mga veterano ng nag-aalaga ng manok at saka sa mga veterinaryo, ang sabi po sa akin is na masyado pong maagang napailawan ang aking mga manok. Ang ibig sabihin, nagkaroon sila ng prolapse dahil napersa silang mangitlog nang hindi pa mature yung kanilang bahay itlog. So ngayon po, nung ako po ay nagre-research, no, especially sa ating YouTube, no, si Mang Mags po ay isa sa mga pinapanood ko talaga ang kaniyang mga videos at marami po tayo natututunan dito kay Mang Mag. Shoutout sa iyo, sir. Hopefully mabisita ko din ang farm ninyo pag uwi natin ng Pilipinas. So si Mang Mags ay meron siyang sinasabi na 23 weeks bago ka magpailaw, bago ka magsimulang magpailaw. So ganun din ang kanyang instruction. Pagdating ng mga manok, papailawan mo muna siya magdamag para maging pamilyar yung mga manok sa bagong environment nila. Tapos hindi mo na siya papailawan hanggang sila'y 23 weeks na. Tapos mula sa 23 weeks, dun ka magsisimulang magpailaw. So sa kanyang experience ay ito ang nagiging magandang pamamaraan para maiwasan yung tinatawag na prolapse. No? Dapat mature na yung mga manok bago pa siya mangitlog para na sa ganon hindi siya mapuwersa na mangitlog. Maganda yung kanyang itlog at saka hindi siya nahihirapang mangitlog. No? So yun ang kanyang sinasabi. Kami naman po ay given yung traditional na way ng pagpapailaw, tapos yung experience ng ibang mga tao na katulad ni Mang Mags, nag-meet po kami sa middle. So ngayon po, ang amin pong ginagawa is 20 weeks. No? Sa 20th weeks po, sa 20th week nitong aming sumunod na batch, no, doon po kami nagsimulang magpailaw. Kasi nakikita ko, so trial and error din po ito, hindi pa po ito proven na effective, no. So yun po kasing 16 weeks na pailaw, ito po ay mga traditional na pamamaraan ng pagpapailaw. At marami po itong mga scientific studies, no. Itong sa UK yung mga magmamanok dito, yung maraming mga magmamanok sa atin sa Pilipinas, those are all proven and tested na 16 weeks nagpapailaw na sila. Kaso lamang sa amin pong case ay maraming namatay. So sumubok po kami, hindi yung 23 weeks ni Mang Mags, hindi yung 16 weeks, doon po kami nagsimula sa 20th week. So ito po yung simula namin. Kakasimula lang po namin na gawin to dito sa mga bago naming batch na 600 heads. No? Awa naman po ng Diyos ay wala pa pong namamatay kahit na isa dun sa aming 600 heads chicken. No? So ngayon po ay I'm hoping na itong aming ginawa na 20th week ng ating mga manok ay makakatulong para hindi siya mapuwersa ng pangingitlog habang bata pa. At the same time, hindi naman siya too late na kung ito ay papailawan natin sa more than 20th week. So hindi ko naman sinasabi na yung kay Mang Mags ay medyo late na. Ang sinasabi ko lang po is baka pwede nating tingnan yung 16th week
tapos 23rd week, mag-meet tayo sa middle, yung 20th o 19th week o 20th week, pwede tayong magsimula magpailaw. So, ngayon po, pagka maganda yung ating result, ay isi-share ko po ulit sa inyo yan. Pero awa naman po ng Diyos, based on our experience and observation, wala pa po tayong manok na namamatay dito sa ating 600 heads na manok na meron tayong bagong order. No? So ito po yung ating sinusubukan at like I said, hindi po tayo expert. Ito po ay experience lang natin na isinishare natin sa mga kapwa natin, mga RTL racers. No? So guys, yun lang. Maraming salamat at kung natutunan nyo o may natutunan kayo na konti dito sa sinasabi natin, ay please share this video or subscribe sa ating channel at i-click nyo rin po yung notification button. Maraming salamat po in advance doon po sa mga nagsusubscribe sa atin. 92% po ng ating mga viewers ay non-subscriber. So ito naman pong aking hiling sa inyo ay lambing lang at nang sa ganun po naman ay itong ating videos ay mas marami ang makapanood kung kayo po ay nagsusubscribe. Ayan, maraming salamat, God bless, and see you all sa susunod na video. Bye-bye!